Ang tatalakayin po natin ngayon, ang title po, Love Our Mother. Love Our Mother. Bago po ako mag-preach ngayong sandaling ito, paulit-ulit na maririnig niyo po sa akin, ang sobrang pasasalamat ko po sa Diyos, sapagkat ako po'y na-save noong September 7, 1984. So lumalabas, ilang taon na po yon? Nasa almost 40 years na. Tama po ba? Almost 40 years na po na mananampalataya ako. Isa po ako sa mga typical na anak na nung hindi po ako mananampalataya, sinasabi ko po sa inyo na hindi po ako naging mabisyo. Ang basketball naman po, kung tutuusin, hindi naman po bisyo yan. Yan po yung nakahiligan ko po. Pero magtataka ka na wala naman akong matitinding bisyo nung ako po'y unbeliever, pero ang problema ko po ay kung papaano ko magtrato ng magulang. So talagang every time na naiisip ko yan, hindi ko po maiwasan talaga na pasalamatan ng Diyos. Dahil isang bagay na naituro ng Diyos sa akin at naging pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ko, ay ang tamang pagkilala po sa magulang. Kaya ngayong gabi, gusto kong sabihin na talagang pag nakikita ko po yung nanay ko, isipin niyo po, binigyan ako ng Diyos na ngayon po nasa 40 taon na kung nagkataon po na ang nanay ko po nawala, nung time na ako'y wala pa sa Panginoon at ganun ang trato ko sa Kanya, na ako po'y may paglapastangan sa Kanya, hindi ko po siya naigalang ng maayos. Kung nawala po ang nanay ko, siguro hanggang ngayon yung regret ko ang tindi. Ang nanay ko po, pag nakita nyo, payat na po siya. 91 years old na po eh. So medyo talagang, ayoko pong makikita yung ganong kalagayan. Ayoko rin naman pong hindi ko siya makita. Naintindihan niyo po yung pagtatalo ng loob ko? So, parang ang ayokong i-post eh. Actually, ang nanay ko po, enjoy na enjoy pagka binibidyo ko po siya. Okay? Kaya pag kami kasama ko, nagpapabidyo po kami. And then after that, panunuorin niya ng panunuorin yan. So natutuwa siya na pinanunood po niya yan. Okay? And the good thing about doon sa kanyang kalagayan, kung tutuusin, hindi na siya yung parang makipag-communicate. By the way, salamat sa Living Water Baptist Church, nirepresent ng ating pong resident pastor, kasama yung ilan sa kasamahan, na naikwento po sa akin na pumunta raw po doon sa inang para po magpadama ng pagmamahal. Kaya ikinuwento po kaagad sa akin yon nung dumating po ako, sapagkat ang naging schedule po namin ay dinner. Together po, yung buong family po. So, mga kapatid, pag nakikita ko po yung nanay ko sa ganung kalagayan na ang payat, medyo nagiging emotional ako. Yung ba parang pwede bang sabihin, sana po tumaba pa rin siya, parang ganon. Pero sa takbo talaga, pag nagkakaedad, yun talaga ang mangyayari po sa kanya eh. Pero alam nyo, mga kapatid, yung emosyon ko, positibo siya eh. Sabi ko, siguro kung nawala nanay ko noon, na lapastangan akong anak, hindi maayos ang pagtrato ko sa kanya, siguro ang emosyon ko po, dahil sa regret o yung pagsisisi na hindi ko siya naitratong maayos. Pero ngayon po, kaya ako naiiyak kapag po nakikita ko po siya, yung bang sabi ko, salamat Panginoon, tinuruan mo ko. Salamat binago mo ko. Salamat iniayos mo yung kaisipan ko, yung pananaw ko. Kaya mga kapatid, sobrang mahal na mahal ko po ang nanay ko. Ang katibayan niyan, birthday niya kahapon. Ngayon po, nandito tayo sa month na iniisip natin, Mother's Day, at alam nating naging busy tayo ng mga nakaraang linggo, and because of that, so atin pong inischedule po yan ngayong darating na Sunday, at ito po yung message na ibinigay ng Panginoon sa akin to encourage everyone and to enlighten the minds, particularly of the children, na dapat nating maging puso sa ating pong mga magulang, particularly sa ating pong nanay. So, the title of my message, ngayon pong sandaling ito, Love Your Mother. Buksan po natin sa Ephesians chapter 6. Ayan, salamat po, purihin po ang Panginoon. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. For the second time, I would like to request the congregation, kasama na po yung mga nasa online ngayon, na muli po ninyong basahin ang ating pong teksto. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Are you ready? Are you ready? Ready, begin. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, mapagbiyaya at mapagpalang Diyos na amin pong sinasamba at pinaglilingkuran. Ngayong sandaling ito, muli po kaming nagbababa ng aming mga sarili sa iyo pong banal na harapan upang humigi po ng tawad sa aming mga kasalanan. At sa parehong pagkakataon, dakilang Diyos, humiling ng iyong lingap at kahabagan. Pagpalain mo po kami, O aming Diyos. Salamat po sa pagkakataon na kaming muling makapag-aaral ng iyong salita. I pray, O God, that you will empower your humble servant. Help me, Lord. Please use me as a channel of your blessing to your beloved people ngayong sandaling ito. Ikaw, dakilang Diyos, ang umabot sa bawat puso at nawa pukawin mo ang mga pusong ito sa usapin ng pag-ibig, pagpapahalaga, pagmamahal po sa aming mga magulang. I pray, O God, na ang banal na Espiritu po ang makapangyarihang kikilos, bibigyan mo po ako ng sapat na karunungan at ng maayos na pagpapahayag ng iyong banal na salita. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Love your mother. Gusto ko pong simulan muna po natin doon sa word na love. Alam ko po na kung i-define po natin ang love, all of us here, alam natin na ang ibig sabihin nito, mahalin o pagmamahal. Yan po ang Tagalog ng salitang love. But I want all of you to somehow, in considering the word love and the very heart of this word, gusto ko pong makita natin na sa message nating Love Your Mother, gusto ko munang i-establish po yung acronym ng love, ng word na love. Okay? Number 1, look after your mother. Isang magandang bagay po, bilang mga maka-Diyos, bilang mga mananampalataya, dapat atin pong makita ang kahalagahan na tayo po'y may atensyon sa ating pong mga magulang. Mga kapatid, mga Kristiyano, ang isa sa dapat maging kaibahan po natin sa hindi mananampalataya, ito po ay yung meron tayong paglingap, yung meron tayong pagpapahalaga, yung pag-aaruga sa atin pong mga magulang. Alam po natin na bago po tayo dumating sa ating kalagayan ngayon, sa estado ng buhay natin ngayon, meron munang unang nag-alaga sa atin, meron pong unang lumingap sa atin, meron pong nagbigay ng full attention upang tayo po ay lumaki at makarating sa kung ano ang kalagayan natin ngayon. Amen? Pero sa katotohanan po ng buhay, sa paglipas ng panahon, alam natin na ang mga magulang natin, tatanda po yan. Magkakaedad yan. Bagamat dito sa Living Water, hindi nyo halata yan dahil mga mukhang hindi tumatanda ang mga nanay dito. At ang isang posibleng dahilan, dahil siguro walang konsumisyon sa mga anak. Diba? Kaya saludo sa mga anak, kung ang talagang dahilan kung bakit ang gaganda pa rin ng mga nanay natin dahil wala silang konsumisyon sa atin, saludo ako sa inyo kung talagang wala silang konsumisyon. Baka mamaya likas na maganda lang ang nanay mo na kahit may konsumisyon, maganda pa rin. Diba? So the first letter, doon sa word na love,
Ang gusto ko pong ilagay nyo po dyan at tatandaan nyo lagi, hey, children, look after your mother. Huwag kayong hahanap ng ibang tao na sila ang magpapahalaga, na sila ang lilingap. Higit kanino pa man, tayong mga inalagaan, tayong mga tinaguyod, tayo po na nakarating sa kalagayan natin ngayon, dahil po sa kanila, ang dapat matutong lumingap sa kanila. Huwag yung pagka nakapagtrabaho ka na, ang pakiramdam mo, ikaw na yung nasa otoridad. Diba? So, look after your mother. Letter O, obey your mother. That is exactly what the Apostle Paul said. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother. May mga pagkakataon po na pagka nag-aaral po tayo ng Biblia, ako in particular, every time na medyo tinitingnan ko po, kahit sa pagbubulay ko, naalala ko po yung tungkol sa pastor. Diba? Ang sabi po ng Hebrews 13 and verse number 17, gusto ko lang pong ikumpara natin. Sa Hebrews 13 and verse 17, ang sabi po, obey them that have the rule over you. Tapos may kasunod, and submit yourselves. For they watch for your soul. Ibig sabihin, pagsunod na may pagpapasakop. Pag inisip mo, sumunod na nga po eh. Di ba? Sumunod na eh. Ano pa ba? Alam po natin na sa realidad ng buhay, may sumusunod na mabigat sa kalooban. May mga sumusunod na may pagdadabog. May mga reklamo. May mga hinanakit. May mga sama ng loob. Di ba? So, yun po ang isang bagay na gusto ko maintindihan po natin na ang idea po ng obeying dapat with submission and in full submission. Pagka pinag-usapan po ang pagtrato sa magulang, hindi lang dapat nililingap natin sila, kinakailangan sundin po natin sila. And in comparison, this is what I observe, this is what I realize, na talagang sa Biblia po, niliwanag, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So sa usapang spiritual, sino ang lumalabas na magulang mo? Nanay at tatay. Amen? Ang pastor ay nanay at tatay. Even as a nurse, cherisheth her children, as the father that his children. Ang pastor ay tumatayong espiritual na magulang po ng mga mananampalataya, at ang sabi po, sumunod ka ng may pagpapasakop. And we need to give them double honor. Diba? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Now, balik tayo sa ating biological parent. Balik tayo doon sa ating pong magulang sa usapan po ng pisikal nating buhay o kalagayan. Ang sabi po, mga kapatid, ng text natin, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano kasunod? Honor thy father and thy mother. So, the word obedience and the message about obedience pertaining to our parents, ang obedience na itinuturo ng Bible ay hindi basta pagsunod lang, kundi kalakip nito kung doon sa niliwanag ko sa inyo kanina, pagsunod na may pagpapasakop, dito po pagsunod na may paggalang. Hindi po natapos doon sa obey lang, kundi honor thy father and thy mother. Baka mamaya sumunod ka nga kung ano naman yung mga salitang binitawan mo. Diba? Baka mamaya, bago ka sumunod, sobrang pagtatalo nyo pa ng magulang mo. Sobrang pagmamarunong mo sa kanya. Sobrang pagmamagaling mo sa kanya. So mga kapatid, mga minamahal, ang usapang pagsunod sa puntos natin, obey your mother, obey your parent, ito po ay obey na may paggalang sa kanila.
Sa usapang patotoo bilang Kristiyano, hindi maganda na mananampalataya ka, lapastangan ka sa magulang mo. Di ba? Mga kapatid, be careful with your words. Huwag po yung porky nagkaedad na, kung sagot-sagutin mo, gano'n na lang. Lalo na kung kabata-bata mo pa, kung makipagkatuwiran ka sa magulang mo, kung makapagsalita ka sa magulang mo, at kahit na nga dumating ka doon sa kalagayan na ikaw ay somebody na meron ka ng trabaho, meron ka ng propesyon, kumikita ka na ng pera, nag-aabot ka na sa kanila, baka mamaya, dadaling ka na nito doon sa kalagayan na ang laya-laya mo nang lapastanganin sila. And then value our mother. What is letter L? Look after your mother. Letter O, obey your mother. And letter V, value your mother. And you know, when is the best time? Para iparamdam mo yung halaga nila. Hindi pagdating ng panahon. The best time for you to make them feel that they are valuable. Yung tamang panahon na iparamdam mo na napakahalaga. You know what? Among all possessions na po pwede mong makamit sa mundong ito, wala kang po pwedeng ipantay sa halaga ng nanay mo. Given na po yan. Given na po yan na ang Diyos ang tinatanawan natin ang lahat sapagkat utang natin sa Diyos ang buhay natin. But in the human side, sa usapang tao, sa nanay mo, tinatanaw ang buhay mo. Kaya wag mo silang ipagpapalit sa pera. Wag mo silang ipagpapalit sa kaibigan. Lalo na kung masamang kaibigan yan. Huwag mo silang ipagpapalit sa material na bagay. Huwag mo silang ipagpapalit sa kung kani-kaninong tao. Huwag mo silang ipagpapalit sa mga taong ngayon mo lang nakilala. Dapat sa usapang buhay, walang mas mahalaga sa iyo, sa nanay mo. Kung pwede ko lang hilingin sa Diyos na talagang bigyan pa ng matagal at mahabang buhay. Hindi na importante sa akin kung nakakausap siya o hindi. Ang importante sa akin, maramdaman pa rin niya ako. Ang importante sa akin, may padama ko sa kanya na napakahalaga mo, Nay. Na nagpapasalamat ako sa Diyos. Wala ka sa kalagayan mo kung wala sila. Anong silbi nang iiyak ka sa puntod at sasabihin mo, alam mo, Nay, kung gaano kita kamahal. Hindi ko lang masabi sa iyo yan. Nahihiya lang kasi akong makita ng mga kaibigan ko. Nayayakap ako sa iyo, nahahalik ako sa iyo, na mag-I love you ako sa iyo. Nahihiya lang kasi ako, baka pagtawanan nila ako. Mas mahiya ka kapag hindi mo na iparamdam at napahalagahan yung magulang na nagbigay ng buhay sa iyo. Value your mother. Kaya mong magbigay ng panahon sa mga kaibigan at barkada mo. Tapos yung panahon po pwede mong ibigay at dapat mong gugulin sa magulang mo, pinangihinayangan mo, boring para sa iyo. Alam niyo po ba na sa kabalahan ko, iisipin ko, hindi ko naman makakausap na nanay ko eh. Pero kahapon, tuwan-tuwa po ako. Pag sinabi ko sa kanyang, yakap naman po, Nay, ginaganyan niya yung kamay niya sa akin. Nay, kiss mo naman ako. Di ba? Mga kapatid, walang kapantay na saya. Wala. Hanggang ngayon, hirap po yung dibdib ko pagka iisipin ko, paano kaya kung mawawala siya? Pero realidad yun eh. Yung bang isipin ko pa lang. Kaya ang prayer ko, ihanda ng Panginoon ang puso ko.
Mga kapatid, mga minamahal, yun ang dahilan kung bakit isa ako sa may kukonsider nyo pong napakabising tao at huwag nyong isipin na kaya ako nagpo-post para ipagmalaki ko yan. No! Kaya ako ipinopost yan para magpaalala sa mga anak na marahil noon katulad ko na hindi nila alam kung gaano kahalaga ang magulang na ngayon pa lang makapag-isip sila na napakahalaga ng nanay. Yung nanay na ipinagpapalit mo sa kung kani-kanino. Yung nanay na binabaliwala mo kapag ka nangangaral sa iyo, yung nanay na kung saan wala nang inasam kundi ang maituwid ang buhay mo. Kaya sa totoo lang, hindi naman Christian song yung anak eh. Pero may sense. Lalo na po yung idea, ngayon ngay malaki ka na, gusto mo malaya ka na, kahit hindi na sila payag, wala ka nang magagawa. Di ba? Yun po eh. Value and embrace our mother. Embrace our mother, both physically and figuratively, literally and figuratively. Yung idea pa mga kapatid, nung yakap, alam po ba ninyo kung ano ang epekto sa nanay? Doon sa hawak ng anak, doon sa yakap ng anak, alam niyo po ba kung gaano katindi ang epekto nito sa kanila? Ipinagdadamot mo pa. Wala akong pakialam. Naligo, hindi naligo, amoy ihi siya o kung ano pa man. Wala akong pakialam. Ito yung pagkakataon na gusto kong magamit para mayakap ko siya. Marami po ang nagsisisi dahil hindi po nila nagawa yan at gusto man nilang gawin. Wala nang pagkakataon. Bakit sasayangin ko pa yung pagkakataon na pwede ko siyang mayakap? Mga anak, baka may mga hindi ka na maintindihan sa magulang mo. Hindi yan dahilan para bitawan mo sila. Hindi yan dahilan para ikahiya mo sila. Hindi yan dahilan para itatwa mo sila. Kailangan higit lalo ng yakap mo sa mga moment na nag-uulyanin na sila. Sa mga moment na talagang nalilito na sila. Sa mga moment na hirap na sila. Ang problema mga kapatid, yakap na lang, hindi mo pa magawa. Love. 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 Love your mother. Amen? Amen? Look after your mother. Obey your mother. Value your mother. And embrace your mother. You know why? Ano pa ba yung mga gandang maintindihan natin tungkol sa mga nanay? The risk she experienced. It is good for all of us children to realize the risk. Yung panganib na naranasan nila. Nung iniluwal ka, naririnig lang marami yan eh. Na pagka ang magulang, ang nanay, manganganak na, yung kalahating paa niya, nasa hukay. Nangilid ang buhay ng nanay mo nung ipinanganak ka. Nagdelikado po siya nung ipinanganak ka. In fact, yung iba nga, hindi ka pa ipinanganak kung ano-ano na yung mga nangyari sa kanila. Ang ibig sabihin, sa pagdadala pa lang sa iyo, nanganib na po ang buhay nila, mga kapatid. Kaya kung sakali man na ikaw nakakasagot-sagot sa magulang mo, pag-isipan mo mabuti ito na isinapanganib nila ang kanilang buhay para maging tao ka. Kaya magpakatao ka. Amen? Kaya ka naging tao dahil sa magulang mo, kaya magpakatao ka. Ayusin mo ang ugali mo. Ayusin mo ang pagtrato mo sa kanila. Ayusin mo ang pagkilala sa kanila. Sapagkat ang ina ay dumating sa punto na nangilid, nanganib ang kanilang buhay. Always consider the risk
they experienced. The risk, she experienced. Kala nyo ba doon sa panganganak lang? Alam nyo ba, nung mga bata-bata tayo, di ba? Kung ipagtanggol tayo niyan, nambasag ka ng mga kung ano-anong gamit, na-charge sila dahil hindi mo naintindihan yung ginagawa mo, yung nanay mo ang susunod-sunod sa'yo. Nakipag-away ka, na dahil sa pakikipag-away mo, pati sila, pwedeng nadamay, na kung saan sa pagtatanggol sa iyo, pwede palang sila, ikamatay nila yon, pero hindi nila alintana yon dahil importante ka sa kanila. Nananalangin ako sa Diyos na ang mensaheng ito'y pumukaw ng puso ng mga anak, lalo na sa iyo anak, hanggang ngayon lapastangan ka, na kung umarte ka sa magulang mo, hindi ka na nahiya. Na kung makasagot ka, mga kapatid, the role she exercises, the risk she experienced, the role she exercises. Ano yung role na ginagampanan ng nanay mo sa'yo? Alam mo kung sino nagdamit sa'yo? Alam mo kung sino naglilinis ng dumi mo? Alam mo kung sino yung nagpupuyat para sa'yo? Alam mo yon? Alam mo kung sino ang nagpadede sa'yo? Alam mo kung sino ang nagpalaki sa'yo? Alam mo kung sino ang yumakap sa'yo, ang nag-alaga sa'yo? Alam mo kung sino? Nanay mo yun! Nanay mo ang dahilan kung bakit ka naaruga. Hindi po madali ang task ng maging isang ina. Ayan, may mga nanay tayo ngayon. Kung magiging honest sila, hindi ilang beses, sinaksak mo ang puso nila. Yung nagluluto para kumain ka. Yung namalansya ng damit mo. Yung naglalaban ng damit mo, yung naghahanda ng baon pagpapasok ka, yung nangungutang para maitaguyod ka, yung tinibayan nila yung mukha nila, huwag ka lang magmukhang kawawa. Tapos lalaki kang suwail, lalaki kang sutil. Just try to imagine the pain na po pwedeng maging dulot niyan sa magulang mo. The role she exercises. At kala nyo ba, pagka matanda na kayo, tapos na yan? Nandyan pa rin sila. Di ba, alam nyo po yung mga ilang palabas na ikinahihiya ng estudyante yung magulang niya, pero pumunta lang sa eskwelahan para lang yung nakabalot pa sa panyo na pambayad niya nung matrikula, dala-dala. Inay, bakit nagpakita ka rito? Dahil nahihiya ka? Ganun ang itsura ng magulang mo? Dahil nahihiya ka? Dahil hindi kayo kasing yaman ng iba? Mga kapatid, walang makakapantay sa trabaho ng isang ina. Wala sila atimaan ngayon, ano? Yung mga single mothers natin. Sabi ko nga, kung sa usapang pagiging nanay lang napakahirap na yung maging nanay ka pa, tapos tatay ka pa. Diba? Mga anak, nakikinig kayo? Yung nanay mo, tatay mo pa. Tapos sobrang mapaghanap ka pa. Dapat alam mo na napakahirap. Dalawang role ang ginagampanan ng parent mo, ng mother mo. Kaya
Kaya tayo po pag Father's Day, di ba? Pinararangalan din natin yung mga nanay, yung single mother. Kasi dual task yan eh. Di ba? Nanay na, tatay pa eh. Ako, mga kapatid, nanay nyo na ako, tatay nyo pa ako. Kaya salamat, pagka binabati nyo ako ng Happy Mother's Day, mga kapatid. Nakakatawa yan eh. May mga bumabati. Akala nung iba, bading pa yung pastor nila. Binati ng Happy Mother's Day. Naiintindihan lang natin na ang pastor, nanay na, tatay pa. And then, the relationship, she enjoys. Lahat ng pagod ng nanay, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, natatabunan yon dahil sa masarap na relasyon sa anak. Grabe po, pag nakita nyo po yung delight sa puso. Nakita ko si Lovely kanina eh, di ba? Habang daladala niya, yung napakagwapo niyang anak. Alam nyo yun, yung daladala mo yung anak mo. Alam nyo ba na yun ang nai-enjoy ng mga magulang nyo? Yung relasyon. Di ba? Kaya po remember yung nangyari kay Sister Ara? Di ba? Yung itinawag na natin dito yung mga kay Lovely, nangyari din yan eh, di ba? Doon sa mga ilang nagkaroon ng karanasan ganyan, mga tuwan-tuwa na tayo dahil meron na, tapos ano nangyari? Kaya sobrang treasure eh, di ba? Sobrang biyaya ng Panginoon eh. Sister Ara, pag-pray nyo, ha? Alam nyo yung mga anak, yung panahong ibibigay nyo sa magulang nyo, kasi nai-enjoy nila eh. Yung bang anak ko yan, di ba? Alam mo, pagka, alimbawa, si Althea, na ako natutuwa ako eh, kasi talagang sabi ko sa kanila, ipinasok namin yung pangalan nyo, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan dahil marami kayo, pero mga kapatid, tingnan nyo ang Diyos kung paanong mag-reward ng anak na nagpakatino sa pag-aaral. Kasi kung hindi maganda grade niya, hindi naman masasama basta-basta doon yan eh. Diba? Pero alam nyo po, ang nakakatuwa, yung saya ng mga magulang kapag yung anak ay may panahon para sa kanila. Hindi naman kailangan kausap mo physically. Tawag, pangungumusta, di ba? Tapos yung bonding moment, napakasaya niyan, yung mga panahon na, kaya sabi ko po sa inyo, ako, hindi ilang beses po yan na sinasabi ko sa sarili ko, kasi magigising ako minsan, alam ko, kahit hindi na nakapagsasalita ng malinaw ang nanay ko, alam ko na ang bawat hawak ko sa kanya, ang bawat yakap ko sa kanya, ang bawat sinasabi ko sa kanya, ang bawat halik ko sa kanya, ay pawang kaligayahan niya. Pagka sinasabi mo, ako po si Bishop, si Pastor, yung anak po ninyo. Kamusta po si Pepper? Tuwing makakausap nyo dun si Mother Pearl, ay naku, wala nang magaling kundi yung anak niya. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon na pupunta sa States, ay grabe po saya. Kasi ini-enjoy nila yung relasyon. Kaya sa relationship, yung panahon. Kaya mga anak, yung palagahan nyo yung panahon na talagang mararamdaman kayo ng magulang nyo. Amen? Si Preacher June, yung mga anak mo, alam ko kung gaano kanila kamahal eh. Oo. Hindi sila nakokornihan, di ba? At nai-enjoy nyo yun yung time na magkakasama kayo. So mga kapatid, mga minamahal, yun yung dapat po bigyan natin talaga ng panahon. Tatlong bagay. The risk she experienced. The role she exercises. And the relationship
she enjoys. Kaya sa mensahe po natin, tatapusin ko po ito sa makadiyos na dahilan kung bakit natin dapat mahalin ang ating magulang. Diba? Number 1, because it is right. Ayon sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen? So, makikita nyo po, point number 1, it is right because it is scriptural. Ang sabi po, children, obey your parents in the Lord, for this is Biblia po ang nagsabi, na tama raw po yung mahalin natin ang magulang natin. Sundin natin ang magulang natin. Igalang natin ang magulang natin. So kaya mo gagawin yan sapagkat ito ang tama. Amen? It is right because it is scriptural. Ikalawa, it is reasonable because of her sacrifices. Reasonable yan. Kasi hindi biro yung mga sakripisyo ng nanay mo. Hindi biro yung sakripisyo ng magulang mo. So, reasonable lang na ang nanay mo na isinapanganib ang buhay, ang nanay mo na gumanap ng kanyang role, yung nanay mo na nakayakap sa iyo, yung nanay mo na nag-aruga sa iyo, yung nanay mo na tagapagtanggol mo, yung nanay mo na tagapagluto mo, yung nanay mo na cheerer mo, reasonable lang na mahalin natin sila. It is right because it is scriptural. Ang nagpapagintama dito, kasi yan ang turo ng Bible eh. Amen? Biblia ang nagsabi na sundin mo sila, igalang mo sila, mahalin mo sila. Biblia ang nagsabi. Kaya pag ginagawa mo yan, ginagawa mo ang sinabi ng Biblia. At dahil ito ang sinabi ng Biblia, therefore, may kukonclude natin na tama ito. Gamitin na natin yung salitang, dahil hindi naman perpekto ang bawat magulang, gamitin na natin yung salitang may kapalpakan sa magulang mo. Hindi nagpapaging dahilan sa iyo para idisrespeto mo sila. The mistakes, the weakness, the shortcomings of our parents are not valid reason for us to disrespect them. Minsan kasi kala mo, buti pa yung nanay nila, buti pa yung magulang nila. Sometimes yun yung thinking natin eh. Sometimes ang iniisip natin mga kapatid, di ba, buti pa yung magulang nila. Dapat higit kanino pa man, yung parent mo ang unang dapat na mahalin mo. Yung parent mo ang dapat regard mo, irespeto mo. Amen? It is right because it is scriptural. It is reasonable because of her sacrifices. Just try to imagine the sacrifices of your mother for you to achieve or to attain kung ano yung kalagayan mo ngayon. Di ba? So, importante po. Kaya yung batiin sila ng Happy Mother's Day, that is one thing. Pero ang mas matindi po sa kanila, yung ma-feel nila the sincerity of your heart. Yung kung gaano tayo kasincere, that we really appreciate them, that we really love them, by giving them time, na kung saan irerespeto mo po talaga sila. So, napakahalaga po niyan. Mga kapatid, and it is rewarding. Because, mga kapatid, of this special promise. Because it has a special promise. Ano ang sabi po? Go back to your Bible, mga kapatid, to our text. Ang sabi po, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with Amen? Hindi ba? So,
ito po ang isang binigyang pansin na sa mga utos, ito raw po ang kauna-unahang utos na may pangako. At ano po yung special promise? Ang sabi po ng verse number 3, mga kapatid, di ba? Ang sabi po that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. So kaya ngayong gabing ito, just try to consider, is our message right? Is it reasonable? Because it is very rewarding. Diba? Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, just try to imagine, kung nawala ang parent ko, kung namatay sila sa kalagayang hindi ko sila nirirespeto, lapastangan po ako sa kanila, imagine nyo po yung magiging regret sa puso ko. Diba? Yung bang idea na baka ang iyak natin, iyak ng realization, iyak ng pagsisisi, bakit hindi ko ba siya pinahalagahan? Bakit hindi ko ba siya ginalang? Bakit hindi ko ba siya in-appreciate? Bakit hindi ko ba ginawa yung dapat kong gawin sa kanya? Mga kapatid, always remember this message. Love your mother. Love your mother. What is letter L? Look after them. What is letter O? Obey them. Diba? Look after your mother, obey your mother. And letter V, value our mother. Letter E, embrace our mother. Both literally and figuratively. Ibig sabihin, sa anumang sitwasyon, huwag kang bibitaw sa nanay mo. Huwag kang bibitaw sa magulang mo. Walang iwanan. Amen? Bakit? Ni-risk nila ang buhay nila. The risk, si experience. Nung ipinanganak ka pa lang, nanganib na ang buhay ng magulang mo. Amen? Diba? The role, she exercises. Yung ginagampanan ng nanay, walang basta makakapantay. Kaya mga kapatid, dapat i-consider po natin yung role na ginampanan nila. Oo, nagtagumpay ka ngayon. Oo, mataas na ang naabot mo ngayon. Oo, maganda na ang kalagayan mo ngayon. Pero sa likuran ng tagumpay mo, yun po yung magulang na gumanap ng kanyang role, na inalagaan ka, na ginabayan ka, na pinrotektahan ka, na tinugunan ang pangangailangan mo, sinuportahan ka. Yan po ang nanay, ang magulang mo. Amen? And always remember the relationship she enjoys. Pinakamasarap na relasyon sa kanila yon, yung anak. Kaya bihira kayong makakakita ng mga magulang na pagka nagkaanak na, bihira kayong makakita ng hindi masaya. Kahit nga ano itsura niya, naku, napaka-cute ng anak ko, di ba? Opo, kahit ano pa itsura niya lumabas. Kahit nakamukha pa ng tatay niya yan, masaya pa rin yung nanay. Basta ang mahalaga, may anak na kami. Kasi ang anak, longing ng magulang yan eh. Diba? At alam nyo po ba, ang mga magulang thankful kasi hindi lahat ng mga naging mag-asawa nagkaanak. Kaya kapag ka po magkakaanak po yan, celebration po yan, mga kapatid. Nagsisimula na ang matinding excitement. Magbibilang na po yan. Ilang buwan na lang, lalabas na si pretty boy. Di ba? Yung excitement, ibang klase. Di ba? At alam nyo po, walang pagod-pagod. Lalo na po, kasi ang pinakamabigat na bahagi ng panganganak, yung labor eh. Tama? Yung labor. O, huwag nyo isipin, naranasan ko yan. Yan sinasabi ko lang. Yan po ang pinakamahirap na bahagi. Sapagkat dyan nyo po maririnig yung sigaw ni nanay na isinisigaw yung pangalan nung asawa niya, Cosme! Di ba? Ang sakit eh. At nung lumabas na yung bata, tanggal ang lahat ng pagod. At alam niyo ang ginagawa ng mga doktor kapag lumabas yung bata? Anong ginagawa? Nilalagay sa breast, dibdib ng nanay. Affection. Pintig ng puso. At walang may papantay sa saya, sa puso ng magulang
na isinilang ka. Yung mga moment. Tapos iiyak ka. Hindi lang maintindihan kung ba't ka umiiyak. Hindi mo pa masabi. Hindi mo masabi yung dahilan kung ba't ka umiiyak. Dahil sa, di ba, kung pwede lang hulaan nila. Kaya kung ano-anong iniisip, hindi magkanda tutuyan. Pero walang pagod. Walang pagod. Kasi nai-enjoy nila. May anak ako. Nai-enjoy nila yan. Kaya dapat, kahit malaki ka na, nararamdaman pa rin ng magulang mo na may anak pa rin sila. Kaya sa kasal, hindi ba nililiwag natin, meron tayong honoring of parents eh. Sinasabi natin sa parent, hindi po kayo nawalan. Ha? Mga magulang, sa pag-aasawa ng anak nyo, hindi kayo nawalan ng anak, nadagdagan pa kayo. Amen? Kaya minsan sinasabi ng magulang, anak, pili ka naman ng maayos para yung madadagdag sa atin, maayos. Di ba? Mga kapatid, what I would like to point out is that, yung relationship, yan ang ini-enjoy ng magulang. Opo. Ang nanay ko, na-observe ko siya. Ngayon kasi, pachibar na lang ang katapat ng nanay ko eh. Kasi bigyan mo man siya ng pera, hindi na niya ano yun eh. Di ba? Pero si Ma'am Maris nyo, ang ginagawa po niya kasi, di ba, nasa bangko po siya eh. Ang ginagawa niya, every Christmas, mag-ano po siya nung mga new bills. Di ba? Tapos, yun po yung binibigay namin gift sa nanay ko. Kasi tuwan-tuwa po siya, pagka po Christmas, nagpapamigay siya, yung feeling na ganon. Ngayon, hindi na niya magagawa yon. Alam niyo po ang nagpapangiti sa nanay ko? Pagpupuntahan ko po ang aking mahal na inang. Alam niyo po, ang nagpapangiti sa kanya, Pajibar. Alam niyo yung Pajibar? Di ba? Tapos, kung kayo po nanay ko, tapos sinusubuan ko kayo ng corny sa iba yan. Pero ano nararamdaman nyo na kaya kong gawin sa inyo yan? At alam nyo, pakiramdam ko bilang anak, wow, ang galing kong anak. Nagagawa ko to sa magulang ko. Sa iba, corny yan eh. Sa iba, nakakatawa na yan eh. Sa iba, OA naman yan. Mga kapatid, kahit kailan, hindi OA ang iparamdam mo sa magulang mo. Yung mga ipinaramdam nila sa iyo na hindi sila nag-OA sa kanilang mga pagpapahayag ng pagmamahal sa iyo. Mga kapatid, napakalaking bagay po yan, yung relationship na dapat nilang ma-enjoy. Kaya sa ating pong pagtatapos, malinaw po, love your mother. It is right because it's scriptural. Kaya po tama yan, yan po turo ng salita ng Diyos. Nasa Bible po yan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother. It is reasonable, mga kapatid, because of her sacrifices. Tama lang, marapat lang, na sa lahat ng sakripisyo nila, tama lang na mahalin natin sila. Amen? At mga kapatid, it is rewarding. I am telling you, it is really rewarding to love our parents. It is rewarding because it has a special promise. May pangako ang Diyos. Kaya ngayong gabi, gusto ko po na ang altar na ito, puntahan mo ang Panginoon. At ipahayag mo sa Panginoon yung iyong sincerity na talagang mamahalin ko ang aking nanay. Mamahalin ko ang aking magulang. Hindi pag Mother's Day lang, kundi araw-araw sa buhay natin, sapagkat wala pong maitatapat sa sakripisyo at role na ginagampanan ng nanay. Kahit ang tatay nyo, aaminin po yan, na hindi kayang tapatan ang klase ng affection ng isang ina. Makakakita po kayo ng nanay na kahit anong kaso ng anak, nanduroon po at sunod-sunuran pa din. Makakakita po kayo ng magulang na kahit lumapastangan ng anak, nandun pa rin ang kanyang puso na handang lumingap sa mga panahon na siya'y kakailanganin. Dakila ang sakripisyo, ang pag-ibig at ang gampanin ng isang ina. So it is but right, it is but reasonable, and I'm telling you tonight, it is rewarding to love our parents. Amen? So you stand up and let us have time for meditation. Kamusta ang relasyon mo sa magulang mo? Not just to your mother,
sa parent natin. Kung may realization po tayo ngayong gabi, if the Lord made up our mind, lalo na ngayon na may time pa, may chance pa, buhay ang magulang mo, buhay ang nanay mo, buhay ang tatay mo, ito yung tamang panahon na habang buhay pa sila, maramdaman nila yung importansya nila, yung iyong paglingap sa kanila, yung pagsunod mo sa kanila, yung pagpapahalaga mo sa kanila at yakap mo sa kanila. Mga kapatid, kung ikaw ay kinikilos ng Panginoon at meron kang na-realize at gusto mong sa harapan ng Diyos, ituwid po ito, the altar is now open for you to come and to tell God, Lord, thank you for my mother. Thank you for my parents. Thank you for giving me mother and father. And I would like to express my love to them. I really want to look after them. I want to obey them. I will obey my parent. I will value them. And I will embrace them sa buhay ko. Ngayong sandaling ito, if you realize that you need to love your parents, why not come to the altar and pray to God tonight? Sige po, you come and pray to God tonight. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for your word. Thank you for this great reminder. Thank you, Lord, for giving us parents na kumalinga sa amin, na nagmahal po sa amin, na yumakap sa amin, na nagprotekta sa amin, na sumuporta sa amin, na nagalaga at nagpalaki sa amin, Panginoon. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa mga panahon na kami po'y nagkulang sa kanila. Patawarin mo po kami sa panahon na kami po'y naging lapastangan sa kanila. Dakilang Diyos, please, palakasin mo pong patuloy ang aming mga magulang. Particularly, my nanay. Lord, I am praying. Please strengthen her, O God. Panginoon, anuman pong pagkukulang namin, nawa patawarin mo po kami. At ngayong gabing ito, Diyos, sa amin pong paglapit sa iyo, gusto po naming tulungan mo kami na sa biyaya mo, Panginoon, maiparamdam namin sa aming mga magulang kung gaano kami nagpapasalamat. Alam po namin that every good gift and every perfect gift, galing po ito sa iyo, Panginoon. And we want to treasure the gift that you have given us, O God. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan ng bawat isa sa aming mga buhay. We praise you, we thank you, we honor you, O Lord. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat.